Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Minsan dumarating sa buhay natin, yung taong hindi naman natin hinanap pero siya yung sagot sa lahat ng tanong na hindi natin alam kung kailan natin sinimulan itanong. Ganon si Jillian sa akin. Tahimik, seryoso, pero sa likod ng malamig niyang mga mata, may init na hindi ko kayang ipaliwanag. At ako naman si Ava, isang babaeng sanay magtago ng damdamin. Dahil sa mundong to, hindi lahat ng pagmamahal pwedeng ipakita. Nagsimula lang lahat sa mga simpleng sulyap. Mga titig na parang walang ibig sabihin sa iba, pero sa pagitan namin para yung lihim na sigaw ng dalawang pusong takot. Pero sabay na lumalaban. Hindi ko alam kung kailan. Nagsimulang magbago ang tibok ng puso ko tuwing naririnig ko ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ng opisina. Bawat click-clack ay parang isang paalala na narito na naman siya, si Miss Jillian Reyes, ang kilalang CEO ng kumpanya, at ang babaeng kinatatakutan ng lahat maliban sa akin. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil sa likod ng malamig niyang titig, nakita ko ang pagod, ang lungkot, at doon ako nagsimulang mahulog. Ava, malamig niyang sambit habang hindi man lang ako tinitingnan. Nasaan ang report na pinapagawa ko kahapon? Agad kong ibinigay ang folder. Eto po, Miss Reyes. Tinanggap niya iyon nang hindi man lang lumingon. Next time, huwag mo akong paantayin. Alam mong ayoko sa mga taong mabagal. Ngumiti lang ako kahit ramdam kong medyo kumirot sa dibdib ko. Opo, Miss Reyes. Lumingon siya. Sandali lang, pero sapat para maramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga mata niyang malamig ay tila may tinatagong bagyo. At kahit isang segundo lang ang itinagal ng aming pagkakatingin, para bang nahulog ako sa isang bangin na hindi ko na kayang akyatin muli. Kinabukasan, naiwan kaming dalawa sa opisina. Tahimik. Tanging ilaw ng computer at lamig ng aircon ang saksi sa pagitan naming distansya. Nagulat ako nang maramdaman kong lumapit siya. Masyado. Miss Reyes, halos pabulong kong sabi, sabay iwas ng tingin. Ngunit bago ko pa man tuluyang makaiwas, marahan niyang hinawakan ang baba ko. Tumitingin ka sa akin kanina habang may meeting tayo. Mahina niyang sabi. Bakit? Hindi ko alam kung anong isasagot. Ang kamay niyang mainit, ang titig niyang matalim, lahat iyon ay humahalo sa kaba sa dibdib ko. Ako po? Pilit kong pinanatiling kalmado ang boses ko. Ngunit ngumiti siya ng mapait, halos nakakaloko. Don't lie to me, Ava. Lumapit pa siya. Ang hininga niya, dumadampi na sa pisngi ko. Say it, ano bang gusto mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ko, at bago pa ako makasagot, ramdam ko ang mainit niyang labi na marahang lumapat sa akin. Isang halik na may halong galit, pagkalito, at matagal na tinagong damdamin. At doon ko lang naintindihan, ang boss kong kinatatakutan ng lahat, ay siya ring babaeng unti-unti kong minahal ng palihim. Pagkatapos ng halik na yon, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan namin. Tahimik, pareho kaming hindi makatingin sa isa't isa, habang ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at mabilis na pintig ng puso ko. Umiling siya mabilis, parang nagsisisi. Forget that happened, malamig niyang sabi sabay talikod. Pero kahit na tinigilan niya ang pagtingin sa akin, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Miss Reyes, mahina akong tawag. Walang tugon. Kinuha lang niya ang bag niya at mabilis na lumakad palabas ng opisina. Iniwan akong nakatulala. Hawak pa rin ang labi kong kanina lang ay kanya. Kinabukasan, parang walang nangyari. Suot niya ulit ang paborito niyang beige suit. Mahigpit ang ayos ng buhok at malamig ang ekspresyon.
Ngunit nang magtagpo ang mga mata namin, nakita kong may kung anong nagbago, hindi ko lang maipaliwanag kung alin o paano. Coffee, sabi niya nang walang tingin. Black, no sugar. Ngumiti ako kahit pilit. Yes, Miss Reyes. Habang nagtitimpla ako ng kape, naririnig ko pa rin ang tono ng kanyang boses. Mahigpit, diretso, walang emosyon. Pero ngayon, bawat salita niya ay parang may kasamang kirot. Parang may nakatagong takot sa likod ng kanyang pagiging kontrolado. Paglapit ko sa mesa niya, iniabot ko ang tasa. Bahagyang nagdikit ang mga daliri namin. At doon ko ulit naramdaman yung kuryenteng hindi ko maipaliwanag. Tumingin siya saglit. Isang tingin lang, pero ramdam ko na hindi lang ako ang nagtatago. Lumipas ang ilang araw, halos iwasan niya ako. Wala nang mahabang usapan, puro trabaho, puro utos. Pero isang gabi, habang nag-overtime ako, bigla siyang lumapit sa mesa ko. Bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong niya. Nagtatapos lang po ng files, sagot ko habang nakayuko. Pero naramdaman kong tumigil siya sa tabi ko. Hindi ka natatakot sa akin, no? Napatingin ako sa kanya. Ang tanong niyang yun, may halong lambing na hindi ko pa narinig noon. Hindi po, mahinang sagot ko. Kasi alam kong hindi kayo ganun kasama gaya ng iniisip ng iba. Tinitigan lang niya ako ng matagal bago siya marahang ngumiti. Isang ngiting bihira kong makita. Isang ngiting hindi para sa kanyang mga empleyado, kundi para sa akin lang. Ang tanga mo, mahina niyang sabi, halos bulong. Pero thank you. At sa unang pagkakataon, narinig kong tumawa siya. Mahina, totoo, and magaan. Sa gabing yon, habang pinagmamasdan ko siya sa ilalim ng ilaw ng opisina, naisip ko, baka nga, kahit gaano siya katigas sa labas, may puso pa ring marunong masaktan. At baka ako lang ang nakakita noon. Lumipas ang mga araw, pero hindi na nawala sa isip ko ang gabing yun kung paanong ngumiti siya, kung paanong unang beses kong nakita ang isang Miss Reyes na marunong maging tao. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam ng kakaiba. Pero tuwing nakakasalubong ko siya sa hallway, parang biglang sumisikip ang dibdib ko. Tila bawat tingin niya ay may tinatagong mensahe na ayaw niyang sabihin. May ipapagawa ako sa'yo. Iyon lang ang sinabi niya nang marinig kong tumigil siya sa likod ko. Agad akong tumayo. Ano po yun, Miss Reyes? Tahimik muna siya bago nagsalita. Tulungan mo akong ayusin yung presentation para sa investors. Hindi ko na kayang magtiwala sa iba. Napatitig ako sa kanya. Hindi dahil sa trabaho, kundi sa huling linya ng sinabi niya. Hindi ko na kayang magtiwala sa iba. Bakit parang may kirot yon? Sige po, sagot ko. Anong oras po ninyo gusto simulan? Ngayon. Malamig pa rin ang tono, pero naramdaman kong may halong pagod at lambing. Walang ibang tao sa opisina, kaya nagtagal kami hanggang gabi. Habang pinapakita ko sa kanya ang slides, nakasandal siya sa swivel chair. Tahimik lang, pinagmamasdan ako. Napansin ko ang mga mata niyang may halong lungkot, pero kapag nahuhuli kong nakatingin siya, agad siyang umiwas. Ava, mahinahon niyang sambit. Bakit ka laging nandito ng late? Hindi mo ba ako kinatatakutan? Napangiti ako ng mahina. Hindi po siguro. Sanay na po ako sa inyo. Bahagya siyang natawa mahina pero totoo. Sanay ka na sa ugali kong masungit? Hindi naman kayo masungit, sagot ko. Matigas lang po kayo minsan. Pero mabait kayo kung titignan ng mas malalim. Tahimik siya saglit. Tapos ay bigla siyang tumayo at lumapit sa mesa ko. Ang puso ko, parang gusto nang tumalon sa dibdib ko. Ava, marahan niyang tawag. Huwag mong ipakita yan sa lahat. Napakunot na ako. Ang alin pa?
ang paraan ng tingin mo sa akin. Lumapit pa siya. Baka isipin nilang may mali sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Gusto kong itanong kung bakit niya nasabi yun, pero natulala lang ako nang maramdaman kong dumikit ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ko. Mainit. Sobrang lapit namin sa isa't isa, ramdam ko ang bawat hinga niya. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa akin. Mahina niyang sabi. Pero tuwing kasama kita parang humihina ang pader na itinayo ko. Gusto kong ngumiti pero natatakot ako. Kasi baka sa susunod na araw itanggi na naman niya ang lahat. Miss Reyes, mahina akong tawag. Hindi ko po sinasadya kung nagugulo ko kayo. Umiling siya, dahan-dahan. Hindi mo ako ginugulo, Ava. Natatakot lang ako sa nararamdaman ko. And sa unang faikikon, nakita kong nangingilid ang luha sa mata ng babaeng akala ng lahat ay walang puso. Mula ng gabing yon, nagbago na ang lahat. Hindi na kami pareho ni Miss Reyes. Kapag magkasama kami, laging may pagitan pero isang pagitan na puno ng mga salitang hindi masabi. Tuwing magtatama ang mga mata namin, pareho kaming napapalingon. Pero sa bawat iwas, lalo lang akong nahuhulog. Ang tahimik mo ngayon. Sabi niya habang sabay kaming nag-aayos ng mga papeles para sa presentation. Ngumiti ako ng tipid. Pagod lang po siguro, Miss Reyes. Sandali siyang tumingin sa akin bago bumuntong hininga. Ilang beses ko nang sinabing huwag mo akong tawaging Miss Reyes kapag tayong dalawa lang. Napatingin ako sa kanya. Ano po ang gusto niyong itawag ko? Bahagya siyang ngumiti, halos pabulong. Jillian? Just Jillian. Hindi ko napigilang mapangiti rin. Okay po, okay. Jillian? Napailing siya, pero halatang pinipigilan ng ngiti. Masasanay ka rin. Habang pinapasa ko sa kanya ang mga folder, biglang dumikit ang kamay ko sa kanya. Hindi ko sinasadyang hawakan ang daliri niya. Pero hindi rin niya agad binawi. Pareho kaming napatingin sa isa't isa. Pasensya na, bulong ko. Sabay iwas ng tingin. Ngunit naramdaman kong hinawakan niya ulit ang kamay ko ngayon. Kusa na. Hindi ko alam kung tama to, mahinahon niyang sabi. Pero tuwing kasama kita, parang ayoko nang itama. Tahimik akong nakinig. Ang bawat salita niya, parang unti-unting tinutunaw ang takot sa loob ko. Jillian, halos pabulong kong sambit. Baka may makarinig. Wala nang tao sa opisina, sagot niya, halos pabulong din. Pwede naman tayong maging totoo kahit sandali lang, 'di ba? At sa unang pagkakataon, hinawakan ko ang kamay niya ng walang takot. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang daliri, ang init ng balat niya na matagal ko nang gustong maramdaman. Hindi ko sinasadyang mahulog sa'yo, sabi ko. Pero nangyari na. Napapikit siya bago marahang tumango. Pareho pala tayo. Tumingin siya sa akin yung tinging hindi ko makakalimutan. Malambing, totoo at puno ng pangakong hindi binigkas. Kinabukasan tila walang nagbago sa opisina. Pero sa bawat tingin at ngiti, alam naming may lihim kaming pareho. Isang lihim na nag-uumpisang maging delikado. Kasi habang tumatagal, mas lumalalim. At habang lumalalim, mas nagiging mahirap itago. Mabilis kumalat ang mga mata sa opisina. Hindi ko alam kung paano, pero simula ng araw na yon, napapansin ko na ang mga tingin ng mga kasamahan namin. Parang may tanong sa bawat sulyap nila. Parang alam na nila ang lihim naming itinatago. Sa isang meeting habang nagsasalita si Jillian, napansin kong palihim siyang tumingin sa akin. Mabilis lang 1 segundo siguro pero sapat na para makuha ng iba. At doon ako unang nakaramdam ng kaba. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin si Carla, isa sa mga senior staff.
Uy Ava, close na close kayo ni Miss Reyes sabi niya. Nakangiti pero may halong panguuyam. Napangiti na lang ako kahit ramdam kong nanlalamig ang palad ko. Siya po kasi lagi akong pinapahawak ng reports. Ganon? Sagot niya sabay kindat. Swerte mo naman. Lahat nga gustong mapansin siya, ikaw pa napili. Wala akong nasabi. Kasi kung magsalita pa ako, baka mahalata ang totoo. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng files, narinig ko ang pinto ng opisina niya na bumukas. Halika, mahinahon niyang tawag. Sumunod ako, bitbit ang mga dokumento, pero agad kong naramdaman ang tensyon sa loob ng silid. May napansin ka bang kakaiba lately? Tanong niya habang nakatalikod. Nakatingin sa bintana, tahimik akong umupo. Kung tungkol po sa mga tao sa opisina, o parang may napapansin sila, bumuntong hininga siya. Kailangan nating mag-ingat. Ava, hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang reputasyon ko, ang kumpanya. Ramdam ko ang lamig ng mga salita niya, pero mas ramdam ko ang pighati sa likod noon. Alam kong gusto niyang itago ako, pero mas masakit marinig na kailangang itago yung nararamdaman niya. Ganun ba kahirap aminin na may nararamdaman ka? Mahina akong tanong. Lumingon siya. Hindi mo naiintindihan, Ava. Hindi ako pwedeng magmahal ng basta-basta. Lalo na ng babae. Putol ko sa kanya mahina pero matatag. Nang katulad ko. Tahimik siya. Tumingin sa akin, pero halatang nagpipigil ng emosyon. Hindi ko sinasabi yon. Mahinahon niyang tugon. Ang sinasabi ko, hindi ako pwedeng magmahal ng kahit sino. Dahil kapag nalaman ng lahat, ako lang ang masisisi at ikaw ang masasaktan. Hindi ko na napigilan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Paano kung gusto kong masaktan? Paano kung gusto kong ipaglaban to kahit masakit? Lumapit siya marahan at pinunasan ng luha ko. Ava, bulong niya, hindi mo ako kailangang ipaglaban. Kasi ako mismo, natatakot pang ipaglaban ka. At sa gabing yon, nang magtagpo ulit ang mga mata namin, alam kong pareho kaming bihag ng takot at pag-ibig. Isang pag-ibig na mahigpit. Bawal, pero totoo. Wala na akong gustong arawin sa opisina noon kundi ang mga gabing kaming dalawa lang ni Jillian ang natitira. Sa dilim ng kwarto niya, sa pagitan ng mga dokumento at laptop screens, doon kami nagiging totoo. Walang boss, walang empleyado. Dalawang pusong nagtatago sa takot ng mundo. Pero kagaya ng lahat ng lihim, may hangganan ang tahimik na paraiso. Uuwi na tayo? Tanong ko habang nag-aayos ng mga folder. May kailangan pa akong tapusin, sagot niya. Hintayin mo ako sa lounge, ilang minuto lang. Tumango ako at lumabas. Pero ilang hakbang pa lang, bigla kong naalala ang flash drive na naiwan ko sa mesa niya. Bumalik ako para kunin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At bago ko pa man makapasok ng tuluyan, narinig ko ang mga boses. Miss Reyes? Pamilyar na boses ni Carla, yung staff na madaldal. Late na, kayo pa rin ni Ava ang nandito? Napatigil si Jillian. Narinig ko ang paghinga niya, mabigat, parang may pilit tinatago. Si Ava, umuwi na siya. Mabilis niyang sagot. Talaga? Tugon ni Carla, may halong ngisi. Bakit may bag pa niya rito? Doon ako natigilan. Nakalimutan kong naiwan ang bag ko sa gilid ng mesa. Tahimik ang sumunod na mga segundo. Parang walang gustong gumalaw. Tapos ay narinig kong bumukas ang zipper ng bag. Si Carla. Interesting. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong pumasok pero alam kong mas lalala lang.
Kaya't tumalikod ako at tahimik na umalis. Ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Kinabukasan, iba na ang tingin ng mga tao sa akin. May mga bulungan, may mga nakangiti ng may kahulugan. Hindi ko man marinig lahat ng sinasabi nila. Sapat na ang mga titig para maramdaman kong may kumalat ng kwento. Sa gitna ng lahat dumating si Jillian. Maayos pa rin, matikas pero malamig. Parang walang nangyari. "Ava," sabi niya habang nasa hallway kami, sa opisina ko. Sumunod ako. Pagkasara ng pinto, hindi na siya nakapagsimula agad. Tahimik lang siya, nakatingin sa akin. Parang hindi alam kung saan magsisimula. May nagsasabi na may relasyon tayo, mahinahon niyang sabi. Hindi ko siya matingnan. Hindi ko alam kung saan galing yon. Sinubukan kong magsinungaling, pero mahina ang boses ko. Alam nating pareho kung saan. Sagot niya, mas malamig kaysa dati. Hindi ako pwedeng may skandalo. Ava, hindi ko pwedeng hayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Masakit. Parang bawat salita niya ay kutsilyong dahan-dahang tumatago sa dibdib ko. "Gusto mo bang itanggi ko?" tanong ko. "Gusto mo bang sabihin kong wala tayong pinagsamahan?" Hindi siya sumagot. Lumapit lang siya, marahan, at mahina niyang hinawakan ang kamay ko. "Gusto kong manahimik ka muna. Hayaan mo muna akong ayusin to." "Hayaan?" Napalakas ang boses ko, pero pinigilan kong umiyak. "Ilang beses mo nang sinabing hayaan. Pero hanggang kailan, Jillian? Hanggang kailan ako magiging lihim mo?" Tahimik siya. Tumingin sa akin. Halatang gustong magsalita pero pinili ang katahimikan. At sa sandaling yun mas naintindihan ko siya. Na hindi lang ako ang natatakot. Pareho kaming nakakulong sa mga paningin ng ibang tao. Lumabas ako ng opisina nang walang paalam. At sa likod ng pinto, narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga ni Jillian. Isang tunog na puno ng pagsisisi at pag-ibig na hindi masabi. Lumipas ang 3 araw na hindi ko siya nakita. Wala akong tinawag na Miss Reyes. Wala akong narinig na Ava. The report. Tahimik ang buong opisina pero mas tahimik ang loob ko. Kahit anong gawin ko, hindi ko magawang hindi siya isipin. "Mag-leave ka muna," sabi ni Marlene, kaibigan kong HR. "Halata sa'yo, Ava. Parang wala ka sa sarili." Napangiti ako ng pilit. Siguro nga kailangan ko rin ng pahinga. At doon nagsimula ang paglayo ko. Hindi ko alam kung ilang araw akong mawawala. Basta ang alam ko, gusto kong huminga. Gusto kong maramdaman na may sarili akong mundo kahit wala siya ron. Sa unang gabi ng leave ko, pinanood ko lang ang ulan sa labas. Ang mga patak nito, tila paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang hindi ko kayang sambitin. Mahal mo siya, pero hindi siya sigurado sa'yo. Napahawak ako sa dibdib ko. Bakit ganon? Bakit kailangang magmahal ng isang taong hindi pwedeng ipakita sa mundo? Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, si Jillian ay nakaupo sa harap ng malaking bintana ng opisina niya. Nakatingin sa mga ilaw ng syudad, pero wala sa mga ito ang gusto niyang makita. Tahimik ang gabi pero sa loob niya magulo. "Miss Reyes, uuwi na po ba kayo?" tanong ng sekretarya. "Mauna ka na," maikli niyang sagot. Nang makaalis ito, bumagsak ang balikat niya. Inabot niya ang cellphone sa mesa. Ilang segundo siyang nakatingin sa pangalan ko sa screen pero hindi niya kayang pindutin. "Bakit hindi ko magawang tawagan ka?" Mahina niyang sabi sa sarili. "Bakit ako natatakot na baka hindi ka na sumagot?" Kinabukasan, habang naglalakad ako sa baybayin, tumunog ang phone ko. Unknown number. Ngunit alam ko agad kung sino. "Hello?" Mahina kong bate.
Ava, yung boses na ilang araw kong hinanap, malamig pa rin. Pero ngayon, may halong pakiusap. Tahimik ka na lang, sabi niya. Hindi mo man lang sinabi kung saan ka pupunta. Bakit kailangan ko pa bang magpaalam? Sinubukan kong maging matatag, pero kumakapit ang luha sa boses ko. Tahimik siya sa kabilang linya. Tanging paghinga niya lang ang naririnig ko. Ava, mahal kita. Parang huminto ang oras. Kasabay ng hangin at alon, narinig ko ang mga salitang matagal kong hinintay, pero sa oras na hindi ko na alam kung kaya ko pang maniwala. Jillian, mahinahon kong tugon. Kung mahal mo nga ako, bakit kailangan kong itago? Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa marinig ko ang mahinang paghinga niya, parang pilit pinipigilan ang pag-iyak. Dahil natatakot akong mawalan, sabi niya sa wakas. Ang respeto, ng trabaho, ng pangalan ng lahat. Ngumiti ako kahit puno ng luha ang mga mata ko. Ako? Kailan mo naman ako titigilan katatakutan? At bago pa siya makasagot, pinutol ko ang tawag. Hindi dahil ayaw kong marinig siya, kundi dahil gusto kong maramdaman niya kung gaano kasakit mawalan ng taong mahal mo. Kahit buhay pa siya. Lumipas ang 2 linggo bago ako bumalik sa opisina. Pagpasok ko sa building, parang bumalik din ang bigat na iniwan ko. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay parang paglapit sa sugat na hindi pa rin naghihilom. Tahimik ang paligid gaya ng dati. Pero sa loob ko, may bagyong nag-aabang. Pagbukas ko ng pinto ng department namin, napansin kong may mga bagong bulaklak sa mesa ko, puting lilies. Sa ibabaw ng vase may maliit na note. Welcome back, Ava. Jay, pinikit ko ang mga mata. Hindi ko alam kung matatawa ako or maiiyak. Ito lang ba ang kaya niyang ipakita? Pagbati sa bulaklak, pero hindi sa harap ko? Uy, balik ka na pala, sabi ni Marlene agad akong niyakap. Kumusta ka? Nakapagpahinga ka ba? Ngumiti ako ng mahina. Oo, kahit papaano. Sumilip siya sa mesa ko at ngumisi. Si Miss Reyes? Napailing ako. Huwag na nating pag-usapan. Pero kahit anong iwas ko, alam kong darating yung sandaling yon na magtatagpo na naman ang mga mata namin. At kailangan kong magpanggap na wala akong nararamdaman. Makalipas ang ilang oras, habang nag-aayos ako ng mga papeles, narinig ko ang pamilyar na tinig. Miss Dela Cruz. Parang huminto ang oras. Dahan-dahan akong lumingon. At heto na siya. Si Jillian. Matikas pa rin pero iba na ang mga mata niya, hindi na malamig. May pagod, may lungkot at may takot. Miss Reyes. Mahina kong bate, halos pabulong. Lumapit siya ng bahagya. Pwede ba tayong mag-usap? Umiling ako. Nasa gitna tayo ng oras ng trabaho. Then after work, pakiusap niya, halos nagmamakaawa. Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang folder at lumakad palayo. Pero bago ako tuluyang makalabas ng opisina, narinig ko ang tinig niya, mahina ngunit malinaw. Ava, this time, hindi na ako tatakbo. Pag-uwi ko, paulit-ulit kong naririnig ang sinabi niya. Hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang paniwalaan. Pero sa likod ng lahat ng galit at sakit, may isang bahagi sa akin na gustong maniwala na baka nga nagbago na siya. Kinabukasan, pagpasok ko, nandoon na siya. Hindi sa opisina kundi sa lobby. May dala siyang kape, yung paborito kong hazelnut latte at isang envelope. Inabot niya yun sa akin. Resignation letter ko. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya diretso sa mga mata ko, hindi na umiwas. I'm done hiding, Ava. Ayokong mamuhay sa mundong ako mismo ang lumilikha. Yung mga dahilan para hindi kita mahalin sa harap ng lahat. Tahimik akong nakatayo
Ang puso ko parang ayaw tumigil sa pagkalabog. Ano bang gusto mong patunayan? Tanong ko, pilit kong pinapakalma ang boses ko. Huminga siya ng malalim, na kaya kong piliin ka, kahit alam kong mawawalan ako ng lahat. At sa unang pagkakataon, wala akong nasagot. Kasi sa totoo lang, yun lang naman talaga ang hinihintay kong marinig. Minsan kailangan mong masaktan ng paulit-ulit para matutunang pahalagahan ang tamang pagkakataon. At minsan kailangan mong mawala para mapagtanto kung gaano kalalim ang pag-ibig. Maaga akong pumasok sa opisina kinabukasan. Tahimik pa ang paligid, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin parang bagyong paparating. Sa loob ng conference room, naroon na ang mga board members. Lahat seryoso. At sa gitna nila si Jillian. Suot niya ang itim na blazer niya, pero iba na ngayon, hindi na yung babaeng laging kontrolado. Hindi na yung palaging may takip ang emosyon. Ngayon halata ang kaba, pero kasama nito ang tapang. Pagdating ko, nagulat ang lahat. Tumigil sa pagsasalita si Jillian at tumingin sa akin. Yung mga mata niya, diretso sa akin puno ng desisyon. "Good morning, Miss Dela Cruz," sabi niya. Maayos kong binati ang lahat. "Good morning, ma'am. Sorry, late ako ng ilang minuto." Ngumiti siya ng kaunti. "You're right on time." Pag-upo ko, nagsimula na ang meeting. Pinag-uusapan ang mga upcoming projects, pero halatang wala sa sarili si Jillian. Paminsan-minsan, nagtatama ang mga mata namin at sa bawat tingin, parang may sinasabi siyang hindi kayang idaan sa salita, hanggang sa bigla siyang tumayo. "Before we end," sabi niya, "I need to say something personal." Nagkatinginan ng lahat. Tahimik, walang gumalaw. Huminga siya ng malalim. Alam kong hindi ito lugar para sa mga ganitong bagay, pero gusto kong maging totoo. Hindi lang bilang boss, kundi bilang tao. Tumigil siya saglit. Tinitigan ako, at doon ko naramdaman may mangyayaring hindi ko inaasahan. "I have feelings for someone in this company." Halos marinig ko ang mga bulungan. May kumunot ang noo, may nagtaas ng kilay, pero hindi siya natinag. "She's someone who reminds me that strength doesn't always mean control. Sometimes it's about being vulnerable." Napatigil ako. Ramdam kong tumutibok ng mabilis ang puso ko. Hindi ko na kayang umiwas ng tingin. Hanggang sa marinig ko ang mga salitang tuluyang nagpahinto sa mundo ko. "Her name is Ava Dela Cruz." Tahimik ang buong silid. Walang nagsalita, walang umubo, walang gumalaw. Tanging tibok ng puso ko lang ang naririnig ko sa tenga ko. Isang board member ang unang bumasag ng katahimikan. "Miss Reyes, alam mo bang may conflict of interest yan?" Tumango siya. Alam ko, at kung kailangan kong managot, tatanggapin ko. "Paano ang reputasyon ng kumpanya?" Tanong ng isa. Tumingin siya sa kanila matatag. "Mas importante sa akin ngayon ang katotohanan kaysa sa imahe. Kung mawawala ako dito, ayos lang. Ang hindi ko kaya, yung araw-araw kong niloloko ang sarili ko." Naramdaman kong nanginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa tuwa. Bihira akong makakita ng taong handang ipaglaban. Ako lalo na sa mundong madalas. Husgahan ang pagmamahal naming dalawa. Pagkatapos ng meeting, lumapit siya sa akin. Tahimik ang paligid. Nakatitig lang kami sa isa't isa. "Bakit mo ginawa yon?" Tanong ko, halos bulong. Ngumiti siya. Yung paborito kong nangiti na sabay takot at tapang. "Dahil sawa na akong matakot, Ava. Kung mawala man ang lahat, gusto kong alam mong hindi ikaw yung pinili kong bitawan." Hindi ko na napigilan. Lumapit ako, at sa gitna ng hallway, bumulong ako sa kanya. "Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Jillian. Ngayon, ako naman. At sa unang pagkakataon, ako ang unang humakbang papalapit. Hindi para sa lihim, kundi para sa totoo. Kapag dumating ang oras na hindi mo na kailangang magtago,
Yun ang tunay na simula ng kalayaan. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita. Si Miss Reyes daw nag-resign dahil sa relasyon nila ni Ava. Hindi ko akalaing ganun siya. Ang tapang naman ng babae, ipinaglaban talaga. Lahat ng bulungan, lahat ng tingin, ramdam ko. Parang bawat daan na tinatahak ko sa opisina ay may kasamang mga matang nanghuhusga. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako natatakot. Dahil sa unang pagkakataon, alam kong wala na akong tinataguan. Pagpasok ko sa department, bakante na ang opisina ni Jillian. Wala na ang mga papeles, ang mga bulaklak, ang amoy ng kape tuwing umaga. Tanging isang maliit na note lang ang naiwan sa mesa niya. Ava, thank you for letting me be brave. Hawak ko yun mahigpit. Hindi ko mapigilang mapaluha. Kasi kahit wala siya, naroon pa rin yung bigat ng lahat ng ipinaglaban niya para sa akin. Lumipas ang ilang araw, naging abala ako sa trabaho. Wala na si Jillian sa kumpanya, pero araw-araw, pakiramdam ko nandoon pa rin siya sa bawat desisyon ko. Sa bawat email na sinusulat ko, sa bawat umagang ginugugol ko sa tahimik na opisina, hanggang isang gabi, habang naglalakad ako palabas may huminto sa tapat ko. Isang kotse. Bumukas ang bintana at doon ko siya nakita. Miss Reyes, mahina kong sabi. Pero agad kong kinagat ang labi ko. Jillian. Ngumiti siya. Sakay ka. Nagdalawang isip ako. Bakit? Wala. Gusto lang kitang ihatid. Wala na tayo sa trabaho. Hindi mo na ako boss. Exactly, sagot niya sabay ngiti. Kaya pwede na kitang ihatid. Bilang ako, hindi ko na napigilan ang ngiti ko. Sumakay ako. Tahimik lang kami sa loob ng kotse. Pero yung katahimikan na yun hindi na mabigat. Mag-aana, totoo. Habang bumabaybay kami sa kahabaan ng Roxas Boulevard, tanaw ko ang dagat. Ang mga ilaw sa daan ay nagre-reflect sa tubig, parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Tinanong nila ako kung bakit ko ginawa yon. Sabi ni Jillian habang nagmamaneho. Ang sagot ko lang kasi gusto kong maramdaman kung anong pakiramdam ng walang takot magmahal. Napatingin ako sa kanya. Worth it ba? Tanong ko. Tumingin siya saglit tapos ngumiti. Kung ikaw ang dulo, oo. Napalingon ako sa labas para itago ang ngiti ko. Pero halata sa boses ko. Baliw ka talaga. Baliw sa'yo, sagot niya halos bulong. At sa sandaling yon, walang salita ang kayang tumapat sa katahimikan na iyon. Tanging mga mata naming nagsasabing tapos na ang takot. Ngayon, pag-ibig naman ang mamumuno. Ilang araw pagkatapos nakita ko ulit siya. Hindi na siya nakasuot ng corporate suit, simpleng white shirt lang, may hawak na kape, at ngiting matagal kong hinanap. Anong plano mo ngayon? Tanong ko. Magpapahinga muna, sagot niya. Siguro magtatayo ng maliit na kafe. Gusto ko ng tahimik na lugar kung saan pwedeng magsimula ulit. Pwede bang ako yung unang customer? Tumingin siya, tumawa ng mahina. Hindi, ikaw yung co-owner. Nagulat ako. Ha? Ako? Oo, kasi gusto kong kahit saan ako magsimula, nandun ka. At doon wala na akong nasabi. Kundi ang mga salitang matagal kong gustong sabihin, Jillian, ako rin pagod na sa takot. Kaya kung saan ka magsisimula, sasama ako. Ang pag-ibig, kapag pinili mong ipaglaban, laging may kapalit. Pero kung kapalit nun ay kalayaan, sulit ang lahat ng sugat. Lumipas ang 3 buwan. Tahimik na ang lahat, walang opisina, walang intriga, walang takot. Tanging aroma ng bagong timplang kape, halakhakan ng mga customer, at tunog ng wind chime sa pinto ng kafe ang bumubuo sa bawat araw namin. Ang kafe ay maliit lang, pero puno ng alaala. May mga litrato sa dingding, mga polaroid ng mga tao, mga sandali at mga ngiti. Sa gitna ng lahat may isang frame.
The day we stopped hiding. Habang pinupunasan ko ang mesa, lumapit si Jillian mula sa counter. May hawak na 2 tasa ng kape. Hazelnut latte, extra foam. Para sa paborito kong barista. Sabi niya sabay ngiti. Paborito mong barista lang? Biro ko. Ngumisi siya. Paborito kong lahat. Napailing ako pero hindi mapigilang mapangiti. Inabot ko ang kape, sabay na upo sa harap niya. Tahimik kaming tumingin sa labas sa mga taong dumaraan, sa mga alon ng dagat sa di kalayuan. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang katahimikan ngayon ay hindi na sugat, kundi pahinga. Minsan sa gabi napapaisip pa rin ako, kung hindi ba ako lumayo noon, kung hindi ba siya naglakas loob, kung hindi namin pinili ang totoo, baka hanggang ngayon pareho pa rin kaming nakakulong sa takot. Pero ngayon, heto kami 2 babaeng nagkamali, nagtakutan, pero sa huli natutong lumaban. Alam mo, sabi ko habang pinagmamasdan siya, hindi ko akalaing magiging ganito tayo. Tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya kasing linaw ng umagang iyon. Ganito tayo kasi pinili natin. Ngumiti ako. Pinili mong iwan ang lahat. Ngumiti rin siya sabay hawak sa kamay ko. At pinili kong hanapin ang lahat sa'yo. Habang tumutugtog ang mahinang musika sa loob ng kafe, hinilig ko ang ulo ko sa balikat niya. Ang mundo sa labas patuloy na nagmamadali. Pero kami, andito lang tahimik, totoo, malaya. Wala nang Miss Reyes, wala nang Miss Dela Cruz, wala nang boss at empleyado. Ang natira lang ay si Jillian at si Ava, 2 pusong minsang nasugatan, pero parehong gumaling sa iisang dahilan. Pag-ibig na pinili, hindi itinago. Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging magarbo. Minsan tahimik lang gaya ng 2 tasa ng kape sa mesa at 2 pusong sabay humihinga sa iisang ritmo.